Yan, may nagbabandya na ulan pero siguro umulan man ito ay hindi gaanong malakas o gabing-gabi na. Pamula nung bumagyo, ito yung napansin ko. Tuloy-tuloy kasi ilang linggo nang tuloy-diretsong ulan ano. Ito napansin ko dyan. Yan. Yan nagkaroon siya ng problema. Yan, kung napapansin nyo. Ito yan. Mga butas-butas. Yung ibang butas naman yan naman idahal sa hangin ng bagyo. Pero talaga may tama Yan Actually yung mga halaman, sabi ng kapatid ko ngayon, nakakita ko, yung mga halaman niya doon, mga gulay, nagkaroon din ng ganyan. Lahat. Ito mga, master. Yun nga, nakita ko yung kapatid ko, sabi sa akin, meron pa siyang isa pang concoction na mas maganda. Ano din? Ito, katayuan. Ito. Oo nga, may mga bao-bao. Yan may bao-bao. Yan Yan yung ibang problema din pala. Yan Yan may bao-bao. Yan pala yung naninira ng mga dahon. Wala mang problema sa katawan. Ito yung katawan Maganda yung katawan. Ang mga buds niya, yan maganda din yung buka ng buds niya. Ang problema lang talaga dahon. Ang isa dyan, dahilan yung pagkakahampas ng bagyo, ng hangin. Siyempre, pag kumapit sa dahon, kung may problema, baka mamaya, pati dito sa katawan, magkaroon ng problema. Agapan na agad natin. Yan. Ito yung yung isa na binigay sa akin ng kapatid ko. Actually, pati ito patay. Bisil. Ito, namatay ito dahil ito sa dami ng tubig. Mahina ang bisil sa tubig. Pero ang tingin ko naman dito sa sa katoba kasi ito ay red cardinal Kaya hindi ko alam. Ang katoba talaga matibay sa tubig yan. Simulan na ang magtanim sa backyard garden. Magandang mga halaman, lalo na ubas, kasiyasyang pagmasdan. Bawat araw na lumilipas sa mga pagsubok at kalaban sa taniman, kailan ay hindi susukuan hanggang makamtan ang bawat tagumpay sa butil ng mga ubas. Magandang halaman, lalo na ang ubas, kasiyasyang pagmasdan. Bawat araw na lumipas, tagumpay nararamdaman sa bawat katas na nalalasap, bawat pagpitas at pagkagat sa bawat butil ng ubas. Lang na ang ubas, kasiyasyang pagmasdan. Bawat araw na lumipas, tagumpay nararamdaman sa bawat katas na nalalasap, bawat pitas at pagkagat sa bawat butil ng ubas. Magandang halaman, lalo na ang ubas, kasiyasyang pagmasdan. Bawat araw na lumipas, tagumpay nararamdaman sa bawat katas na nalalasa, bawat pagpitas at pagkagat sa bawat butil ng ubas. Bawat pagpitas at pagkagat sa bawat butil ng ubas. Ito talaga, mga may problemang ito ay sa hangin. Kasama na rin sa, kahit may problema sa tubig, kasama na rin yan. Yan
Yung katawan niya, okay naman. Wala nang problema yung katawan. Saka yung talbos niya, okay naman. Yung mga talbos niya, okay naman, oh. Oh. Yun lang talagang ano. Yan, meron. Yan, oh, meron. Yung mga insekto. Yung mga insekto, mga partner. Spray natin. Ito yung pang-spray. Organic din daw ito. Yan. Parker. From DA. Siya galing sa DA. Yan. Go na tayo. Ito, oh. Lahat nga dito. Yan, oh. Ito, na-orderan ko nito ng ano, ng 5 lang ang in-order ko muna. Titignan ko yung size kung gaano kalaki. Kasi sa online ko in-order. Kung gaano kalaki yun, kung tama lang yung size, uulitin natin bumili para doon sa iba. 5 lang yung in-order ko paso. Gagawa na natin yan. Nakalib naman ako ng ngayon ay Webes ng hapon. Sabado, Linggo, Lunes, Martes, pwede kong gawin yung mga ano niyan, 3 links niya na bakal. Kasi nakalib naman ako ng Lunes, Martes. Yan. Samahan niyo akong gumawa ng 3 links para at least i-share ko din sa inyo. Ayusin ko lang to mga partner. Simulan na ang magtanim sa backyard garden. Magandang mga halaman, lalo na ubas, kasiyasang pagmasdan. Bawat araw na lumilipas sa mga pagsubok at kalaban sa taniman, kailan ay hindi susukuan hanggang makamtan ang bawat tagumpay sa butil ng mga ubas. Magandang halaman, lalo na ang ubas, kasiya siyang pagmasdan. Bawat araw na lumipas, tagumpay nararamdaman sa bawat katas na nalalasap, bawat pagpitas at pagkagat sa bawat butil ng ubas. Ubas, sige siyang pagmasdan. Bawat araw na lumipas, tagumpay nararamdaman sa bawat katas na nalalasap, bawat katas at pagkagat sa bawat butil ng ubas. Magandang halaman, lalo na ang ubas, siyang pagmasdan. Bawat araw na lumipas, tagumpay nararamdaman sa bawat katas na nalalasa, bawat pagpitas at pagkagat sa bawat butil ng ubas. Bawat pagpitas at pagkagat sa bawat butil ng ubas. Bawat butil ng ubas. Simulan na ang pagtatanim sa backyard gardening. Magagawa halaman, lalo na ang ubas, kasi siyang pagmasdan. Bawat araw na lumilipas sa mga pagsubok at kalaban sa taniman, kailan may hindi susukuan
at kalaban sa taniman. Kailan na hindi susukuan, hanggang makamtan ang bawat tagumpay sa butil ng mga ubas. Malayang buhay tulad ng mga lakas na sapatis. Simoy ng hangin umahampas sa dahon ng mga upas. Tumutulong tubig dahil sa magdamag na kadiliman. Ang inaasam ng lahat sa mundong ibabaw. Paraiso sa garden, makikita mo lahat ng ito sa Arabella Garden. Nag-aawit ang mga ibon minsan, nagsasabay kay sarap pakinan. Mga paru-parong nagliliparang sa mga bulaklak na kay ganda. Tumatalon mga tipaklong, nagpapalipat sa mga dahon. Pumapagaspas na dahon ng ubas sa hampas ng hangin. Habag at bulaklak, nito'y sumasamyo at nagbibigay sigla sa tina. Ang sarap mabuhay dito sa Arabella Garden. Ito'y hindi ko malilimutan at handa kong ipamana at ipasa. Mga crayfish na pumipisik pala kung isama sa maganda kong paligid. Tunay na magbibigay ng panibagong sigla dito sa buhay namin. Ito ang pangarap kong buhay, ang mapunta sa paraisong ako'y nang gumawa. Ang sarap ng buhay sa bawat pagmulat ng mga mata. At muling pagpikit, ikaw pa rin ang kasama. Arabella Garden. Pinangarap kita noon, ngayon nandito ka na sa piling ko. Yakap ko ang kaligayahan nito, Arabella Garden. Ubas na may ganga at crayfish na masigla, mga hayop at halamang kay gaganda. Malayang buhay tulad ng mga lagas na sapatis. Simoy ng hangin umahampas sa dahon ng mga ubas. Tumutulong tubig dahil sa Hello mga master. Yan, in-spray na natin to. Spray na natin to. Ito pala, yung masyadong madamong ito, sa isang araw wala na yan kasi naka-order na ako ng pang grass cutter. Grass cutter na natin ito. Mawawala na yan. Nakita kasi ako dito ng sibol na kalabasa. Ililipat natin yan. Ayan. Doon ko kasi ililipat sa masukal din doon. Igagrass cutter ko pa lang yun. Kaya hindi ko pa ito tinatanggal dito. Ayan, tatanggalin na natin dyan kapag nag-grass cutter na natin yung area natin doon. Lalagyan din natin ng balag yan. May pambalag tayo. Ayan. Hindi masyado dito ang paninira pero madami na ring mga insekto. Nag-spray ako, naglilipadan yung insekto, nag-aalisan. Yan. Yan na lang natin yung mga panglagay natin sa bukas pa pala to. Spray natin yung ilan dito. Nagtira ako ng gamot. Ito. Spray na rin natin to. Ito yung lilipat natin sa paso. Malapit na kasi may order na ako ng paso. Yung mga gulay pala natin to sa gilid, i-spray na rin natin. Yan. Tapos na rin dito. Ito, madami itong problema. Ang daming nadali dito. Hopefully, maging okay. Actually, pati yung mga gulay pala doon, nagkaroon din ng problema. Sili. Aloe vera, sili.
talong. Talong. Spray natin, ubusin na natin to. I-spray na rin natin dito sa mulberry. May mulberry pa rin tayo dito. May talong pa rin tayo dito. Rin natin dito sa talong. Mga bulaklak yung talong, oh. May buko. Buhusin na natin to dito. Mulberry. Ito ulan to mamayang gabi. So, umambon na nga eh. Kanina habang nagbiyahe ako dito, umaambon. Ito yung grass cutter natin. Grass cutter ko to. Bukas siguro baka parating na yung order kong grass cutter sa Shopee. Itong ating lilinisin. Magtatanim din tayo dito ng ubas. Mag-order ako ng ibang variety. Baikonur ang bala kong ordering variety, Baikonur, at kung meron pa order din ako ng ilang pang mga variety. Hindi ganong pieces lang, ilang piraso lang na Baikonur, tapos ibang kasi kukuhanan natin ng pang tanim din, pang budding, mga ganon. Pagka meron ng suloy o medyo mahaba na. Ito pala yung green variety. Pakita ko sa inyo. Medyo okay pagkakabading natin. Yan. Meron na siyang dahon. Green na green yung kanyang stem. Hindi katulad dung sa mga nakaraan dati na nagkaroon ng ng ganitong kulay. Ay hindi pa kumakapit, nagkaroon na ng ganyang kulay. Yan kulay green pa rin mula dulo. Tapos nagkaroon na rin siya ng dahon. Sana magtuloy-tuloy. Mahirap kasing alagaan ito. Mahirap dugtungin, mahirap buhayin. Try lang natin. Ididiretso natin yan kung yan ay sakaling mabubuhay. Yun lang mga kaibigan. Gabi na. Madilim na. Sana subaybayan yung aking YouTube channel. At ito yung problema. Ito yung first time kong maka-encounter na ganitong problema ng ubas. Siguro dahilan ito sa pagkakaroon ng bagyo. Kasi pagkatapos ng bagyo, ilang araw, napansin ko na agad nagkaroon ng ganito. Tapos yun nga, mas dumami yung insekto. Siguro dahil yung mga palayan sa paligid, nahampas ng hangin, nagliparan yung mga maninira. At ang isa pa, panahon ng pag-aani, yung mga halaman na nasa paligid natin, siya naman ang dinadapuan ng mga insekto na umaalis doon sa mga palayan na inaani na. Yun lang mga kaibigan, at welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Salamat sa walang sawang pagtangkilik, at para doon sa mga hindi pa nagsusubscribe, paki-subscribe po ng aking channel, paki-like, paki-comment kung ano yung mga gusto nyong suggestion at gusto nyong i-share sa amin. Maraming salamat po.